either of the two sa inyo, ma'am, kinsay mo istorya, unsa ning 1 million campaign, signature campaign for Bangsamoro Substate. Basically, kanimang good, sa tinuod lang, nagsugod siya sa isa ka Facebook group. Okay. So, naami gi-form nga grupo just to provide updates sa mga kauban namo kanang we support the constitutional amendment for a Bangsamoro Substate. Tapos naami gihimo nga experiment katong September, within 3 days nag-target mi og 1,000 ka supporters through the likes. And then mo to na surprise me within 3 days ni na reach na mo, and then actually ni sobra pagani. So that only shows na actually daghan man pud ang nakasabot pud and nganong kinahanglan ni. And then dito mi nagka-idea na what if mag-target pud ta to gather more support, pero this time mas meaningful. I mean kasi kunyari Facebook hanggang doon lang yun like ka lang doon, pero this time it's a signature campaign, petition letter, it's a petition for the constitutional amendment. Lalo na ngayon na madaming nagpo-push for constitutional amendment pero more geared towards socio-economic reforms. Okay. So sabi namin to also help the peace talks to really move swiftly, kasi nga medyo nalilimitahan ngayon sa current setup ng constitution. Sabi namin let's generate support, and then by December ang target namo 1 million para lang yun mapakita ang suporta. And then ang pinaka target namo is after that ipasa gyud namo ang resolution sa Congress and Senate. Gusto na ko mangutana ang timing ba kay nagsugod na ang all out justice kuno sa gobyerno dito sa may Western Mindanao. Binumbahay na, nanay na makwit, 14,000 ka mga individual. Unsa man na timing lang ni siya, na-set na ba ni siyang daan before the conflict dito sa Basilan? Or unsa man ni mang question? Actually, kaninga kampanya, na-set na gud ni siya before pa ni mahitabo unfortunate incident sa Basilan. Okay. Kaya sa una pa lang, ang panawagan gud nato is peace talks. Okay. We really don't want this war na nagahitabo sa labi na karon sa Basilan. So in terms of timing, we really believe na timely na gyud ni siya nga panawagan. In fact, dapat sa una pa ni ingon pa gani si Chief Justice Puno, ang peace talks karon murag naa na sa ICU, o murag naa na sa stretcher ba, o kinahanglan nang dalon sa ICU kay ingana na siya, dapat na siya, kinahanglan na siya operahan. So morning karon sa level sa ato ang policy makers o sa ato ang mga national leaders, ang ilang gina-push na reform is sa mga ingon ni Ayi na mas dito sila naka-focus sa socio-economic reforms. Ang pangutana din hingano pag ang isgutanan sa Mindanao ang atong isa lang dito, langay kaayo sila dito sa itaas, no? Kulang ilang dughan, kulang ilang hard. Kulang, pero kung istorya kang socio-economic provisions, paspas kaayo ang lihok, no? So dapat ang atong panawagan diri is i-prioritize ang agenda diri sa Mindanao kay dili na ni pwede nga mas madugay pa nga pila pa ka kinabuhi ang mawala, pila pa ka properties ang maguba, pila pa ka pamilya ang ma-display sa ilang mga komunidad. Dapat isulong na gid nato ang peace talks, dapat mas magtaas ng ato ang confidence sa peace process. In fact, katong last na survey, 8 out of 10 Filipinos said na they really support the peace process. So that's based on the SWS survey. Palihog daw, katong imong figure nga nakuha, unsay epekto sa giyera o sa peace talk, ceasefire. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Sige, sir. Bago na ko i-share tong Sige, ma'am. katong mga background nganong sa tinuod lang effective ang peace talk sa Peace talk with ceasefire. with the ceasefire mechanism Okay. sa pag-prevent ng mga casualties and Encuentro. encounters. In relation to the timing, gahapon pud no, it was the lubong ni Father Pops. Oh, Father Pops. So in relation to that, murag the case of Father Pops is a grave reminder na tanawa ra good, even
isa ka lang yaw, siya mismo naga-work for the Peace. for the rights of our IP brothers and sisters. And then in relation to that, gusto na ako ibalik ang attention sa unsa ba gyud ang roots ani. Kay nangawala na ta sa sa tinuod nga roots nga para sa ako mauna na nagkadugay gyud ning gera kay wala gyud na answer ang concern ang unsa ba tawag ani Pinakaugat yung pinakaugat ang na problema, pinakaugat nga yes, wala gyud na address. So which is the struggle for the Bangsamoros right to self-determination and self-governance. Kay before pag yun na nagkaroon ng republika sa Pilipinas, naa namang yun ning mga sultanate sa atong mga igsuon nga lumad og mga Bangsamoro diri na naa sila murag self-governing nations na gyud sila naga barter trade na sila with the Chinese sa lain-lain nga mga races in Asia. So kumbaga kana dili unta ta mawala na ang pinakaugat sa tanan ani niini kay ang injustices done unto the Bangsamoro. So ibalik na ako karon nganong naga-call me for peace. Okay. And then yung misconception again na walay pulos ba ang pulos pistok kay nadaw gyapon mga patay. Kani i-share lang nako no, since katong na-implement ang ceasefire agreement between the GPH and MILF over the last 10 years, no, na ay based on the records of the MILF and GPH, it shows na 600 incidents ang confrontations nung 2002, pero ninaog siya 608, ninaog siya sa napulo ka incidents sa 2005, and then pag-abot sa 2010, tulo na lang siya kabuok. So, tanawa, dagko kaayo. And then, I would like to emphasize na tungod pod ni sa kakugi sa mga tao sa communities. Correct. Kaya sila na mismo ang naga-monitor, sila ang naga-prevent sa mga misconceptions from spreading. Kasi ingani man gud siya ka-fragile pag sa communities, no? Labi na walay mga ang uban sa ila walay access sa internet. Okay. So maybe radyo lang ang pinaka source of information. Pero usahay pod naapod nay musimang. Yes, naapod musimang ng mga media personality tungod kay naa sila interest pod nga bitaw. gusto. Pero very fragile siya na konting maling impormasyon lang, it could result to confusion, panic, and then massive displacement. So daghan mamakwit na binilag naggera na pero kato di ay niagi lang di ay itong mga mga troops. So mauna, I mean, ang akong punto, ang mga taga-community manggani nga directly affected ang mga survivors aning gera, sila mismo ang dili gusto ani nganong kita bang gyud ang manawagan nga wala man ganita didto. Correct. Usbo na to ma'am ay 2002 600 pila to ka encounters 608 encounters nga nahitabo. 2002 lang na siya. Pagka 2005 napulo na lang. Napulo na lang ka encounters. Meaning kung yung encounters ka puso, sundalo versus gobyerno. I'm sorry, sundalo versus rebelde. Oo, niya wa pay labot apil na siguro tong kuan katong mga clan war. Gira ba encounter kay namang gyapon yung makita na. Pag-abot og 2010, tulo na lang kabuok ang na-record. Yes. And try to imagine kapuso, ang na-save na to nga kinabuhi, na-save na to nga kinabuhi, na-save na to nga pundo, na-save na to nga effort, na-save na to nga ikaayo sa kadaghanan. That's actually sa from 2005 to 2007 wala lang ko i-copy karon sa sa kanang statistics gyud, pero dagko ang development nga nitaas ang development sa Mindanao during that period na naatay ceasefire. Okay. 2005 to 2007. Sa imong experience sa imong pagpanglantaw kung gayon mo panglantaw, I understand nga daghan na pud mo gipang kunan ilabi na sa mamay nahimong kahimtang diri sa atong isla nga kanunay na lang ginasungog og mga kasamo og naay mga tawag yung mahasol. Kung sa mga pinaka-ill effect yun sa gera para kanimo Ma'am Christine. Sige, sa ingana nga pangutanan no, gusto na ko magbalik ta sa katong tuig 2008. Sige ma'am. Mao to siyang panahon nga
ang katong hisgutanang OAD, di ba? Katong Memorandum of Agreement. Memorandum of Agreement Of on Ancestral Ancestral Domain. Domain. Okay. Isa to siya sa controversial nga agreement Okay. nga gidebatehan gid katong panahon na. Although nagatuo mi nga kini gid ang katong nga time ang best solution gyud sa Mindanao na question. So katong nga time na gibasura siya sa Supreme Court, himo siyang unconstitutional dili tungod sa iyang substance kundi tungod lang sa proseso. Daghang gubot ang nahitabo diri sa Mindanao. Ug nahitungod ato base sa isa ka survey sa Geneva Internal Displacement Monitoring Center, halos 1 ka milyon ang nahitabong displacement diri sa Mindanao. So kung magsulti tayong displacement, mga ordinaryong pamilya, ordinaryong sibilyan nga walay labot aning gubot, sila naapektuhan sa giyera. Tapos na tungod sa giyera na namakwit sila, wala na undang ang ilang panginabuhi, na nasunog ang ilang mga balay ug daghang mga human rights violations ang nakamit. So katong 2008, kayo kay atong record no, kay kita ang largest number of internal displacement sa tibuok kalibutan. Na record yun na. Record yun na. Mao na nga gapanawagan ni na dapat ang atong opinion, dapat informed opinion. Dili ta basta-basta mutuo sa kung unsa la atong nadunggan. Dapat kita mismo magbasa ta, maminaw ta sa ato ang mga igsuon na mga bangsamoro ug lumad kung unsa ba gid ang ilahang na mga sentimento nganong iani ang ilahang mga naagihan. So katong time na pud 2008 isa pud ko sa nakatabang sa mga kaso sa mga bakwit, nangisog gid sila nga mag-file og kaso kay ang ilang mga balay gisunog, no? Tapos ang ilahang mga katungod gi-violate. So kung tanaw na to ang ill effects sa war, daghan gid kaayong mga human rights violations ang nakomit tungod ani. Ma'am, unsay epekto sa mga taong for example kanang mga bakwit? Unsa ka ilang kwan, unsa ka ilang feelings ana nga mga panahon nga murag nawad-an og decente o decency ang ilahang pagkatao nga pagpamuyo? Na ako'y nakailang bakwit no kung after atong 2008 na gera si Badria Abbas. Okay. Isa na siya sa amo ang nakaistorya o isa gid siya sa karang grabe gid ang iyahang na experience Sa giyera. Tungod sa gera. Kung i-share na naka ang iyang story, katong nahitabo ni siya sa panahon sa Ramadan, karing ilang last day sa Ramadan. So gina-celebrate nila. Gina-celebrate Eid al-Fitr, diba? So mo na tapos sa Ramadan nila. Oo, na ang last day sa Ramadan. Para sa mga suon ng mga bangsamoro, sacred ni para sa ilaha. Holy kay ni sa ilahang adlaw, tapos gina-celebrate yun na nila, no? Kung sa ato apang mga Kristiyano, ang Christmas is, di ba, ang December 25, importante kay nasa to ang celebration. Pero nahitabo katong time sa ilahang lugar dito sa Maguindanao, mao pud tong time nagi-atake pud sila, no? So nahitabo nga gera. So imbis na muadto ay naunta sila sa mosque kay para magsambayang o magampo, na hinon sila ni dagan kunya luoy kay si Badria kay iyang mga anak ihapang gipang takok, tapos dito siya kabalo kung asa siya mogawas kay kada lingi niya sa bintana na ay mga armado. Wa siya kabalo kung kinsay amo o kinsay ato o kinsay kalaban. So grabe gid yung paningkamot nga makatakas sa ilahang balay hantud sa nakapangita gid siya pamaagi o dito siya nakakita sila og parang evacuation center na temporary na naging shelter nila for. At kung sa ilang evacuation halos isa ka tuig wala pa gid sila nakauli after atong incident. Mao to nga after 1 year naghilom-hilom lang pud sila kay unsa ba ilahang kakayanan no na maipaglaban ang ilahang katungod na nang problema naman gay sila unsaon nila pagpalit og gatas sa ilahang mga anak o pangpalit og bugas, no? Panghinabuhi pa gani ang ilahang isipon. So, tungod sa ato ang assistance sa ilaha, nakatabang ta nga
defend gyud nila ang Katungod. ilahang mga katungod. Ug mao to nga naka-file gyud sila og kaso. Ug isa to ka murag ginatawag nato nga breakthrough no sa ato ang paningkamot no na mahatag gyud ang kalinaw diri sa Mindanao.